Okay, so ito na tayo sa ating pagpag-session with Kay. Pagkatapos ng kwento ni Kay Part 2, Episode 220. So, kung hindi nyo pa napapakinggan ng Episode 220, wag mo nyo muna pakinggan to. Pakinggan nyo muna yun kasi connected to. After to ng usapan namin. So, ang pagpag-session ay mga side kwentuhan namin pagkatapos ng regular na episode or interview. So, sa pagpag-session na to, syempre madaming usapang conspiracy theory, o usapang Bible, usapang aliens, at iba pa. Pag si Kay talaga kausap natin, mauuwi sa conspiracies. Enjoy. Ano pa? Baka bago tayo ending, may conspiracy ka dyan gusto i-share. Boss, di kag mo kinikiliti ng ganyan. May mahabang usapan na naman to. Sige lang. Alala mo yung theory ko sa alien na Ano yun? Ang alien para sa akin hindi sila nag-i-exist dito sa dimension natin parehas na kunwari sila galing silang Mars, nagpunta sila dito galing sa na gamit nila spaceship. Oo. Parang hindi ako naniniwala sa ganun. Okay. Pero naniniwala ako na may alien sa galing ibang dimensions. Okay. Kunwari, kasi para sa akin, kung iisipin mo rin lang, boss ni, yung dimension natin, 3D dimension, meron tayong set of rules, di ba? Yes. So ngayon, paano ka makakapunta from, kunwari, sabihin na natin another galaxy na ilang light years away, di ba? Oo. Papunta sa atin, na makapunta sila dito, na gamit nila is rules ng ating dimension. Di ba? So, para sa akin, parang, siguro para makapag-travel ka ng ganun, it's either na you break the rules ng dimensions natin or you look dun sa perspective ng sunod na dimension na mas higher sa atin. Oh, ang pagkaintindi ko, habang nire-record natin to, syempre pa iba-iba yung understanding ko. Pero pagkaintindi ko dyan, so ito yung theory ng iba. Syempre, binibase ko lang naman theory ko sa mga theory na narinig ko sa iba. Similar to what you said, may access sila sa ibang dimensions. So kunyari, from light years away sila nakatira. Tapos mag-observe sila sa Earth. Hindi ko alam kung bakit sila mag-observe. Anyway, iba pang kwento yon. Sabihin mo mag-observe sila sa Earth. May nagkukwento, nagto-thought projection sila. Consciousness nila. May physical body sila. Pero yung thought projection nila ang nauuna. So, yung mga grays, supposedly, hindi lahat, pero ibang grays, para siyang meat suit. Para siyang katawan natin. Na pinapasukan ng thought projection nila. Ng consciousness nila. Ng soul nila. Or, basta na po project nila. Kasi kung maaral mo yung concept, ako di ko pa naaral na maayos. Kung maaral mo yung concept ng quantum entanglement. So yung experiment na sila quantum entanglement is hindi ko alam kung particles, mababash ako ng scientist, pero two particles na magkalayo kahit gaano pa kalayo yan. Pag inintangle mo sila, meaning pag binigyan mo silang connection, kahit gaano kalayo pa sila, pag ginalaw mo isa, parang kung may movement kasi isa, magagalaw rin yung isa. Parang ganun. Basta parang ganun yung concept. Connected sila, kahit gaano kalayo sila. So for me, parang ganyan yung theory ko sa spirits eh. Ganyan rin theory ko sa, let's say, bad example sa guides mo. Pag tinawag mo sila, ba't agad sila? Kasi yung nag-intention ka na mag-connect sa kanila. Bakit nag-message si daddy sa'yo? Kasi through pinag-usapan natin kanina, nagka-entanglement. Yun yung theories ko sa ganyan. So feeling ko, yun rin yung same concept na mayroong ETs na nakaka-travel silang malayo, light years away nga. Yung thought nila, yung sabi, projection nila, pinaproject nila yung consciousness nila sa meat suit na gray aliens. So yung gray aliens is in the 3D realm. Pero sila, nasa ibang dimension pa sila. So, kaya, sa ibang kwento rin ng mga nakakakita ng
ETs naman, or nakaka-communicate sa ETs. Sabi, ayan na yung mga ship nila. Parating na. Matagal nang in transit. Pero kasi nauna na yung consciousness nila. Yung spirit nila. Na, nagbabantay na sa Earth, pero ngayon lang dumating yung mga ships daw, parang gano'n. So yung pagkaintindi ko, Yung parang physical form nila, ganun. yes, oo. So parang ganun kalayo talaga yung, I think na iba pa rin yung technology nila sa pag-travel through space, through the physical realm. Kaya pa rin nila ewan ko napanood mo yung sa Interstellar, yung ina-explain niya na from one point to one point, pag finold mo yung papel, pinagdikit mo yung point, tas tagusan mo ng ballpen, parang wormhole, yes. Yun yung pagkaintindi ko sa travel nila. Again, according to the pinapakinggan ko yung mga ETs and UAPs na nag-discuss about it. So feeling ko yun. So, same sa sinasabi mo na ibang dimension sila literally. Kaya nila mag-shift ng dimension. Pero ako naniniwala ako rin na meron rin ibang entities, hindi lang ET, na nanggagaling sa ibang dimension. So minsan hindi mo alam if yung nakikita ng iba is ET ba yan or interdimensional talaga na literal ibang dimension, ibang universe sila galing. Totoo. Pero yun, I mean, agree ako sa'yo na hindi interdimensional rin technically ang ETs. Meron lang silang physical form para makapag-interact sa ating 3D dimension. Parang ganun. Ayun. Pero alam mo, Boss Nick, promise, kung makikita mo lang yung ngiti ko ngayon, sobrang laki. Kasi, hindi, para sa isang katulad ko na malawak ang imagination. Kumbaga, hindi araw-araw na makakita ka ng tao na kayang sumabay dun sa utak mo. Oo. So, para sa akin na magkaroon ako ng kausap na na parang kayang sumabay na parang okay lang yan, di ka baliw. Parang gano'n. Ano mo yun? Na parang ang saya-saya sa feeling na wow, yung theories ko parang alam mo parang meron kang kausap na may sense. Parang gano'n na kasi pagka brinotap mo to sa ibang tao, seryoso, baka sabihin sa'yo pa-mental ka kahit sa buwan. Gano'n. Baka masyado kong madalas isipin, kaya ganyan. Kaya nalalabas ko rin sa'yo kasi madalas ko nga siya isipin. Pero, di ba, nakakatawa dyan pati kung yung mga kaibigan kang nakakakita na talaga, nakaka-experience ng kakaibang bagay. Hindi pa rin nila maarok ang ET or interdimensional beings rin. You know? Parang hindi nila, I guess, sayang lang sa brain power. Ayun lang isipin nyo, di ba? Pero alam mo, Boss Nick, ako napapatanong din lang ako sa sarili ko. Parang hindi ko kino-close yung argument na may ibang ETs na nagpunta sa atin noon. Na I mean yung ETs na mainstream ETs. Oh, okay. Na hindi ko kino-close yung argument na yun. Pero kung titignan mo rin naman kasi sa Bible, angels, watchers, Nephilims, lahat sila. Actually, connected sila kung aaralin mo mabuti, Boss Nick. Alam mo, it makes sense. Para sa akin, sobrang it makes sense. Oo. Na para sa akin, ET sila. sa pagkakaintindi ko, yung sinasabi na ETs ngayon is the same na angels or watchers or demons noon. Kasi, or vice versa, yung ETs natin ngayon is the same as the demons noon or the angels noon. Kasi, isipin mo, Boss Nick, ito sa Book of Enoch, ito na. Ayan na. Sa Book of Enoch, di ba nagkaroon ng creation? Pagkatapos ng creation, daming nangyari, nagkasala si Eva, Tadan, ganyan. Nagkaroon ng watchers. Ngayon yung watchers na yun, tinalagayan ng Panginoon para tumingin sa atin, sa sangkatauhan. Ngayon, itong mga to, mga masyado silang, mael. Bumaba sila ng lupa at nakipagtalik sa babae. Di ba, nagano sila. Ngayon, nagkaroon sila ng anak. Ngayon, ang ginawa ng mga watchers is tinuruan nila yung mga tao kung paano makipaggera, paano
gumawa ng gamot, kung paano magpaganda, kung paano yung ganyan. Kumbaga, essentially, sila yung nagturo sa tao ng civilization, Yes. ng modern civilization. So, para sa akin, kung tatanungin mo ako, Boss Nick, ang ETs, yes, sila, advanced. Pero kung iisipin mo rin nung panahon noon, kung ang mga watchers ang nagturo sa atin, sa race ng humans, kung paano maging modern, hindi imposible na yung karunungan nila, alam mo yun, na parang hindi imposible na yung karunungan nila noon at yung karunungan natin ngayon is hindi pa rin pantay, na mas advanced pa rin sila na. Feeling ko. Which is, kung iisipin mo ngayon, ETs, di ba? Feeling ko intentional na hindi tayo kaya ako ito hindi ko alam kung anyway, isama ko na rin. The reason kung bakit interesado rin ako sa ancient civilization, and kaya yan, sinusundan ko sila Graham Hancock, sinusundan ko sila Randall Carlson, minsan si Bright Insight. Kasi makikita mo yung patterns, kaya sabi mo, makikita mo yung patterns sa ancient civilizations and yung beliefs nila. Tapos binabasa ko rin ngayon si kasama kaibigan ni Paul Wallace, The Fifth Kind, binabasa ko si Mauro Biglino. Ang title ng libro, ito nga nasa tabi ko, Gods of the Bible. Literal niyang tinatranslate yung oldest known Bible, literal niya tinatranslate. So parang isa sa theories niya is, yun nga, same kay Paul Wallace, yung paleo contact, na ETs yung mga dumating dati. Hindi yung si Yahweh, again, controversial to, pero si Yahweh, si Elohim. Elohim is plural based sa inaaral niya. The powerful ones. Hindi siya si God na pagkaintindi natin ngayon. So yun. So yung pag kinoconnect mo yan, yung ancient civilizations, yung literal translations ng Bible, pati mga Greek mythology, pag sinasama-sama mo sila, makikita parang ako lang yan. Parang baka nagme-make lang akong patterns in my mind, pero nakikita ko interconnection. Tapos yung mga balita ngayon about ETs, connected lahat. Connected. Syempre hindi pa natin makita yung totoong picture, pero nakikita ko lang yung similarities throughout cultures. Parang kagaya nun, may pinapakinggan ako kanina about Indian culture, yung mga Vimana. Tama ba? Vimana ba? Mali na naman ako niyan. Mababasya ko. Basta yung mga flying machines sa Indian sa Indian mythologies, yung gods nila. Na yun nga, flying ships. Yun yung So talagang connected. Yun lang again. Hindi ko alam kung na-connect ko sa sinasabi mo. Alam, Boss Nick, it makes sense. Alam mo yung sa ancient civilization na yan? Alam ko, disclaimer lang po sa mga kung may mga Kristiyano mainstream na alam yung mga deboto or mga Baptist, yung mga kapatiran dyan. Nakasulat po sa Bible ang ancient civilization. Kung gusto nyong basahin nyo sa Bible. Nasa Genesis po lahat yan. Basahin nila ang day of creation. And God created heaven and earth. Tapos hanggang sa 6th day, ginawa ng Panginoon ang babae at ang lalaki. Anong sabi niya nun? Diba? Nakalagay doon. Go forth and replenish the earth. Ano ba ibig sabihin ng replenish? Diba? Parang punuan mo ulit. Kumbaga parang, diba? Hindi naman sinabi ng Panginoon na humayo kayo at magpakarami tulad sa mga hayop, diba? Sabi niya, replenish. So, ibig sabihin, may nauna na sa atin dito. May naubos. Hindi tayo nauna. Meron nang nauna dito. Tapos, yung sabi mo kanina, Boss Nick, na Elohim, actually, nakasulat din niya sa Bible na ang Panginoon, nung ginawa niya ang mundo, hindi siya nag-iisa. Meron siyang kasama. Kasi ang sabi niya, let us make. Hindi niya sinabing, and I will make. So, ibig sabihin, let us make, may kasama siya. Ano ba yung Trinity, di ba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
Ngayon, pag tinanong mo yung mga pastor patungkol dyan, Boss Nick, Mm. hindi ko, kumbaga, hindi ko sinisiraan ng Baptist. Pero, kailangan yung mas mag-aral pa siguro. Oo. Mas kailangan nyo pa sigurong patibayin yung case nyo patungkol sa Trinity. Kasi ang lagi lang nilang sagot sa akin yan, nung tinatanong ko yan nung bata ko, ano ba ang Trinity? Ang sinasabi nila, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Mm. Yung tatlo yung Diyos pero iisa sila. Mm. Does it make sense? Siguro, oo. Pero, kung iisipin mo, Boss Nick, ang sabi nila, God the Son is si Jesus. Mm. Well, naniniwala naman talaga ako na God the Son si Jesus. Mm. Ngayon, nung nandito si Jesus sa lupa, tinawag ba niya yung sarili niyang Diyos? Hindi Hindi. naman. Mm. Anong sabi niya? Wala nang mas tataas pa kaysa sa Ama. Mm. So, ibig sabihin, hindi siya mas nakakataas sa Ama. Ang sabi ng mga pastor, kasi si Jesus, nagkakatawang lupa pa nun, kaya hindi pa siya Diyos. Mm. Hindi nga, gadasan nga siya. Paano niya babayaran yung kasalanan natin kung hindi siya Diyos? Mm. Di ba? So ngayon, ang pagkakaintindi ko diyan sa Trinity, lahat sila Diyos. Mm. Tatlo silang Diyos, parang ganito. Lahat sila royalty, Oo. pero iisa lang yung hari. Oo. Ngayon sasabihin ng siguro ng ibang pastor diyan. Kasi sabi ni Jesus, the Father and I are one. Mm. Ang Panginoong Diyos Ama ang nagpadala sa Panginoong Hesukristo dito sa mundo. Mm. Diba? So ngayon, yung utos ng Panginoong Diyos Ama sa Panginoong Hesukristo na pumunta ka dun sa lupa at ipangaral mo to at ito gawin mo ganyan, yun ang salita ng Panginoon. Kaya nga tinawag si Jesus na the Word kasi siya yung Word ng Panginoon eh. Kasi siya yung inutusan eh, na gawin mo to doon. Kaya nga siya yung, kumbaga, siya yung namatay para sa atin. Kumbaga, kung ang hari may anak na prinsipe, pinadala dun sa isang lugar, 'di ba? Sabihin sa kanya nung hari na pumunta ka dun sa ganitong barangay, sabihin mo sa kanila na magbayad sila ng tax. Pumunta dun yung prinsipe, sinabi niya yung sinabi ng hari. Kailangan nilang sundin yun kasi kumbaga siya yung representative ng hari. Oo. Pero pag sinabi ng hari, kunyari pumunta siya doon, yung prinsipe, pag sinabi ng hari na wag, at kahit sabihin ng prinsipe doon na magbayad kayo, hindi pwedeng suwayin ng mga taong yun, yung utos ng hari. Kasi wala nang mas tataas kaysa sa hari. Mm. Para sa akin, yun yung pinaka nagme-make sense pag binasa ko yung Bible eh. 'Di ba na kung paano mo i-explain yung Trinity? So binebase mo yung belief mo. I mean yung pag-understanding mo. Ang problema diyan, hindi man problema, sige, hindi natin sabihin problema. Ang miscommunication diyan for me is saan ba nanggaling lahat ng mga nasa Bible? So doon ako pumapasok ngayon. Kaya ito binabasa ko nga si Mauro Biglino, ano pa to? Gods of the Bible. Tinatranslate niya yung earliest versions ng Bible. Ano ba yung actual translation? So, yung mga nababasa na natin ngayon, again, may mga LL portion ako dyan. Ano na yan? Edited versions na yan nung original. And so, pang ginagawa ni Mauro Biglino, closest to the original nung nasinulat. And kagaya na sabi mo, kailangan aralin yung Bible. Maraming parts ng Old Testament ay mythologies ng Sumerians, mythologies ng older civilizations. Translated, pinasok siya sa Bible, pero hindi siya Christian. So, kagaya nga nung sabi ng may binabasa ko, sabi, nung time ni Christ, may sinasabi na siyang scriptures. Yung scriptures, ganito. So, yung scriptures na yun is yung Old Testament, and before pa masulat ang Bible, meron na scriptures. And yun nga, these are from the older civilizations. In belief. And yan nga, tumitrace back, pag-usapan natin ito dati, tumitrace back yan sa Anunnaki. Di ka nakasama nun, may nakausap akong reader, may communication siya with Anunnaki. Oh. Tapos,
So nagkukwento kami about Anunnaki. Tapos sabi ko, actually, dun nga, kay Paul Wallace nga galing sa libro niya, ang Anunnaki is Yahweh. Kasi pag tinranslate daw yan at pinronounce mo daw, ang sound niyan, Yahweh. Very nasal. Kasi yun daw yung pagsabi ng pangalan. Sabi niya, ang theory niya ni Paul Wallace is parang hissing sound. Parang reptilian. So sabi ko, actually, so yun ang theory na reptilian yung Anunnaki. Tapos sabi niya, oo, reptilian sila. Reptilian nature nila. Hindi niya sinabi yun beforehand. Nung pinoint out ko, sabi niya, oo, yung Anunnaki na nakakommunicate niya is reptilian. Kasi alam mo, Boss Nick, Oh. actually, isa rin yan sa major problems ko with Christianity. I mean, ako naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo doon. Ako rin naman. Oo. Pero, isa sa major problems ko sa scriptures is yung mismong Israel. Kasi ganito, baka sabi ng ibang listeners dyan, di blasphemy, no? Kasi nakasulat din naman sa Bible to, no? Kumbaga, nagbe-base rin lang ako sa Bible, kaya ako nagkakaroon ng ganito, which siguro it makes sense. Kasi, ang dami rin tinanggal na kasulatan na scripture sa Bible. Kumbaga, hindi nila kinanon yung ibang mga books kasi daw, hindi siya... Namili na sila eh. Namili na sila. Yes, so, hindi nila kinanonize katulad ng Book of Enoch, yes. ng Jubilees. Pag hindi na aligned dun sa gusto nilang kwento. Exactly. Oo. Kaya, ako ito, ang numero uno kong problema is yung doon mismo sa Israel. Yung doon sa Israelites. I mean, yung sa sinauna, yung panahon nila Abraham, nila Moses. Every time na nagkakaroon ng problema ang Israel, nagtuturn sila sa ibang Diyos. Sa ibang Diyos-Diyosan. Nung nagpunta si Moses doon sa bundok, pagbaba niya, 'di ba nagsasambahan sila doon sa baka. Sa golden calf? Golden calf, yes. I mean, paano mo para sa akin yung mismong bansa na hinirang ng Panginoon is ganun. 'Di ba? So, yung nakukuha nating scriptures ngayon, isalin na rin lang galing sa kanila. Yes. 'Di ba? Yung kumbaga yung kwento ni Moses, hindi na siguro biography niya, hindi naman natin sigurado kasi ilang libong taong nang nakalipas 'yun. Hindi natin talaga alam kung sino yung nagsulat nun. Yes. 'Di ba? Malay natin baka isa sa mga writer ni Moses o nung sumunod sa kanila Joshua, hindi natin alam. Pero iba yung nangyayari noong panahon na yun doon sa mismong sinulat nila. Tapos sinundan pa yun ng sunod na problema. Yung translation noon na translate tapos translate ulit. Yes. Di ba? So para sa akin, naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo kasi siya yung pinakamalapit kumbaga siya yung pinakamalapit na hinirang ng Panginoon sa atin na siguro hindi na iba yung sinulat. Pero para sa akin kasi ang hirap paniwalaan na yung isang buong scrolls na inipon nung panahon noon tapos translate tapos hindi to dapat i-canonize kasi hindi nagtutugma do sa tinuturo natin. Yes. Tapos tinatabi. Parang hindi naman tama kasi kumbaga magluluto ka ba ng kaldereta tapos hindi mo lalagyan ng patatas? 'Di ba? Parang hindi pwede yan kasi ayoko niyan. Wag natin lagyan ng carrots kasi wag natin lagyan ng tomato sauce. Pwede ba naman maging kaldereta yung walang tomato? Yun yung ibig kong sabihin. Kung gusto nyong ituro yung tama, isama nyo ng buo kung ano yung nakita nyo. Isama nyo ng buo. Yun nga. Yun yung ginagawa nila. Kasi yun yung sinami. Yan yung ginagawa nila Paul Wallace. Yan yung ginagawa nila Mauro Biglino ngayon. Na hinahanap nila yung unang nakasulat. Kasi throughout hindi ko lang siya ma-access ngayon. Pero meron akong LL portion dyan. Tungkol dyan na nasabi ko na kung anong year nag-decide sila na i-trim down yung Bible. So yung unang Bible, maraming kasama. Pero nagkaroon ng certain year, 1200s yata.
sorry, hindi ko maalala. Wala sa kasarap ko ngayon. Na nag-decide sila, trim natin. Ito na yung bago. Ito na yung bagong kwento. So talagang controlled and hindi mo na sure kung ano yung nakasulat dati. 'Di ba? Ang hirap mag-attribute sa nakasulat ngayon. Tapos doon mo i-base yung belief system mo. Dapat doon tayo sa mas luma. Parang ganoon, 'di ba? Ako yun yung belief ko lang. Personal belief ko yun. Pero ako rin, same as you, I believe, hindi baka different na konti, pero I believe na Christ, nagkaroon ng Christ. Ang hindi ko, yun ang nire-research ko lang ngayon, is meron nagpa-point out na ibang Bible scholars and religious scholars, baka halo si Christ, ni Jesus Christ mismo, tsaka iba pang tao, na parang pinagsama nila yung, kasi kung mapapansin mo, maraming, gaya nun, pinoint out ko sa isang LL yata o sa comment yun, na hindi, may nag-question sa akin recently. Ang actual birth ni Christ, based sa documents nung 100 BC, hindi, after Christ, AC. Basta 100 years after Christ, so 200 years after Christ, ang birthday niya is around August or May. Ni Christ, ha? Pero, ba't naging December 25? So, merong, baka mag-misquote ako, pero Zoroastrianism and may belief na Mithraism. So, yung parang Diyos nila doon, si Mithra. Ang sineselebrate nila ng mga sumusunod kay Mithra is winter equinox ba? Hindi ako ready sa data ko. Pero around December siya, yung celebration ni Mithra. So, pinagsama, there was a time after Christ nga, pinagsama nila yung dalawang celebration na naging December. Oh. Pero, ang birthday talaga ni Christ, based on sa stars, so parang, at saka sa older documents, around fall. Fall yung sabi nila, fall. So parang ang estimate nila, around May to August, yung birthday ni Christ. Pero dahil dati, pinagsasama-sama nila yung mga, para walang gulo, kasi iba-ibang paniniwala yung mga tao, para walang gulo, pinagsasama nila yung ibang beliefs. Para at least, pwede yung celebrate sabay. So imagine mo, thousands of years later, yung December, tuloy-tuloy na. Akala nila yung birthday ni Christ. Pero based sa older documents, hindi ganun. So yun lang. So, ayun. Haba na naman. Ay, kasi Bostik, yung patungkol dyan sa aliens, medyo mahaba-haba ang usapan. Kaya, very interesting, very interesting. Kaya natatakot rin ako, actually. Pag lumabas yung katotohanan, kala mo yun, sigurado ko yun ang katotohanan. Pero let's say, pag lumabas yung alternate history na hindi natin, na tinago from us, kung ano man yun, tapos lumabas yun, yung ibang puro ang paniniwala at hindi sila makaliko sa paniniwala nila. Paano na yun? Paano na sila? So yun lang. Ako at least gaya na nasabi mo, ikaw, tama ba Katoliko? Katoliko ka? Baptist, oh. Baptist ka. Pero na-open ka pa rin sa mga ibang pwedeng possibility. Paano yung hindi open? Anong mangyayari? Di ba? Ayun, sorry. Ano sasabihin ka? Totoo naman yung sinabi mo dun, Boss Nick. Actually, isa yan sa mga malaking, para sa akin isa yan sa mga pinakamalaking kalokohan na nangyayari ngayon sa religion. Sa totoo lang. Yung gusto nilang i-close yung utak ng tao na ito lang yung tama. Gusto nilang i-close yung utak ng tao na ganito, ganyan, tapos pababayarin nila ng pera. Parang, di ba, mag-tweets kayo, mag-ganito kayo. Parang nakakaloko, di ba? Ako sabi sa Bible kasi nung nabasa ko, bago bumalik ang Panginoon, yung, kumbaga, ay parang magiging mga panahon tayo ni Noah. Nung panahon ni Noah, nandiyan ang mga Nephilims, nandiyan ang mga fallen angels. So, hindi malayo na sooner or later, makakita siguro tayo ng mga higanting naglalakad. Di ko alam. Diba? Meron na nga sila nakikita eh. Mga iba sensitive eh. Meron sa Malacanang. Although malalaking entity lang. Di naman,
Pero giant, so. Usually buhayan nandun, pero okay. Okay. Pero sa akin yun ang paniniwala ko. Sooner or later, hindi malabong magsibaligan sila. Kasi nakwento ko ba sa'yo, Boss Nick, yung nangyari nung yung pinakita sa akin nung isa kong gabay yung mga gold? Ay, hindi. Yung ano, sa may Quezon Province. Tapos sinabi mo doon sa kaibigan mo nag-treasure hunter. Yun. Tama, no? Mm. Meron pang isang sinabi yung gabay ko nun. Nakwento ko na ba sa'yo? Nasabi ko ba? Hindi ko sure. Sige lang. Ang sabi niya sa akin, kasi tinanong ko siya, bakit ang dami yata ngayong mga magkakakilala nung nakaraang buhay nila? Ba't ang daming nakikita-kita ngayon? Oo. Kumbaga, tsaka yung exposure ng spiritual life is sobrang massive ngayon pagkatapos ng COVID. Yes, oo. Tinanong ko sa kanya yun actually. Ang sagot niya sa akin, kasi may mangyayaring gera, kasama kayo dun. Talaga? Yung gerang sobrang laki. Nakwento ko nga yata yun. Hindi ko maalala to. Pero yun yung sabi niya sa akin. Oo. Meron kasing mangyayaring sobrang laking gera na aabutan nyo. Kaya kayo nag-iipon. Ngayon, nung gera yun, di ko alam. Pero sigurado. Malamang malalaman natin pag nandiyan kayo. Ang kinatatakot ko lang, hindi naman sa kinakatakot, pero what if sooner or later, malay natin baka next year, makakita tayo ng aliens or ng Nephilims. Nalapit na sa estimates. 2027 daw. Or biglang talagang magpakita ang Antichrist. Hindi natin alam. Di ba? Isa pa yan. I-research mo Antichrist. Ano yan? May isa lang na, baka mali ako. Pero paalala ko, may nabasa ako na parang ginawa lang yun before, kagaya niyan, nung time ni Christ, wala siyang na-mention about Antichrist. So nangyari yung creation of the Antichrist story hundreds of years after Christ. But research mo yan. So nung time ni Christ, wala siyang sinasabi about that. Talagang ginawa siyang, ito yung theory ko dyan nung binasa ko yung article about it. Ginawa yon, nilagay yun sa libro for fear. Para makontrol nila yung mga tao. So again, baka ma-cancel na tayo nito. Pwede mo namang na lang. Hindi, okay lang. Maganda mapag-usapan rin na iba. Alam ko naman, galit sa akin yung mga Kasi ang pagkakaintindi ko dyan sa Antichrist is yan yung sinasabi nila na false messiah na dadating, na yun yung magiging messiah ng mga Hudyo. Yung ng Israel ngayon. Kaya nga 'di ba naghahanap na sila ng mga red heifers, mga ganun. Parang nagre-ready na sila. Kaya nga 'di ba nung nag-eclipse, total eclipse, buti na taranta rin ako noon eh. Kasi sabi nila i-offer na daw yung red heifer. Puta. Sabi ko, yung red heifer, pagka in-offer nila yon at talagang pure yung red heifer, hindi malabo talaga na bigla na lang lumabas yung yung sinasabi sa Bible eh. Yun yung pagkakaintindi ko doon. Na yung false messiah na hinihirang ng mga Hudyo is lalabas. Pero, on the other hand, nagkakaroon din ako ng question sa sarili ko niyan. Bakit sa Hudyo lalabas ang Antichrist? Yun yung hinirang na bansa ng Panginoon eh. Diba? Kung sino nagsulat. So, nakikita mo naman ginagawa nila ngayon sa Palestine, di ba? Mismo. Napakalalim na usapan na yan. Siguro kukulangin yung isang buong gabi natin. Oo, yun nga eh. Alam mo, Boss Nick, sa totoo lang, ito yung hinahanap-hanap ko minsan na conversation, yung parang healthy debate na hindi mo magagawa sa mga ibang tao na close-minded. Yung bang, kunyari, katulad kanina, di ba, yung sa theory ko or yung sa paniniwala ako. Which is, kumbaga, parang nagkaroon tayo ng slight debate doon sa stage na yun. Pero, parang healthy debate siya na, oo nga, no? Diba? Parang nagkakaintindihan tayo. Na hindi mo magagawa sa
sa pastor yan, Oo. tag doon sa pare. Sabihin mo sa kanila, sabihin sa ilo, magkumpisal ka o kaya uy, i-renounce mo yan. Alam mo bakit? Kasi nakatali yung ito yung non-judgmental basa ko diyan. Nakatali yung livelihood nila sa belief nila. Mismo. Kasi kung lumiko sila na konti, matatanggal sila sa posisyon, wala silang pagkakakitaan. 'Di ba? I Totoo. mean, may papasukan ba sila na pag lumiko na konti yung isip lang nila, may mapapasukan ba sila na religious institution? Kasi yun yung tinrain nila buong buhay nila. Let's say half of their life, yun yung tinrain nila. 'Di ba? Hindi nila magagawa yun. So mawawalan sila ng... So parang yan rin yung argument sa mga ibang scientist na hindi ayaw lumiko sa pinaniniwalaan ng general population ng scientists na yun kagaya nun kay ang pangalan nito si Ancient Apocalypse sa Netflix, si Graham Hancock. Marami nagagalit sa kanya kasi lumiliko siya masyado eh. And pag lumiko ka masyado, tapos iba yung ma-prove mo, mawawala ng trabaho, marami. Parang ganun. I mean, hindi sila pwede lumiko kasi mawawalan silang trabaho. Mawawalan silang pagkakakitaan. Yun ang problema. And naintindihan mo naman, di ba? I mean, syempre kung binubuhay nila pamilya nila, hindi pastor pero let's say yung mga... pero may sa Baptist ba may pamilya ang pastor? Oo. Oh, yun, di ba? So, Actually, yan yung isang malaking issue ko dyan eh. Sa Baptist. Sa totoo lang. Ako sa paniniwala ako bilang isang Baptist, lumaki sa Baptist family. Yung paniniwala nila, respetado ko. Ang hindi ko respetado is yung paniniwala ng pastor. bakit? Sa totoo lang. Kasi ang mga pastor, ang paniniwala nila is kailangan suportahan ng congregation, ng mga members, ang pastor. Which is Talaga? true naman. Ganun Yes, ba? totoo naman. Pero, yung ibang pastor, inaabuso nila. Abusado. Umaabot na sila sa punto na kailangan pati yung brand new na Fortuner nila is yung congregation ang nagbabayad. Grabe. Mali na yan. Mali na yan. Ang masasabi ko lang dyan sa mga ganyang pastor, Okay. Kakakat natin yan, ha? kasi sa totoo lang, kahit siguro magharap kami sa harapan ng Panginoon, hindi siya mananalo sa akin. Kasi una-una sa lahat, maghanap ka na, sa Bible, maghanap sila ng isang hinirang ng Diyos o isang prophet or isang na yumaman. Ang mga apostol nga ang sasagwa ng pagkakamatay. Di ba naghirap sila tapos Yes. sila pastor gusto sila pagkakitaan yung congregation. May mali. Diyos. Nagigets ko pero kagaya niyan, hindi ko alam sa ibang beliefs, sa ibang iniisip ko kasi sa Christian kasi may mga pastor rin sila eh. Hindi ko alam kung ganoon rin na sinusupport. Kasi alam ko yung mga pastor doon, may trabaho sila. Pero ginagawa lang nila yung out of love, yung pagpapastor nila, weekends lang yata. Parang ganun yata eh. May nag-preach, doon sila nagpi-preach. Parang ganun. Yung sa ganyang congregation, yung sa mga ganyang pastor, hats off ako sa kanila. Talagang saludo ako sa kanila kasi gumagawa sila ng talagang ministry. Yan yung isang bagay na gusto kong ipangaral. Hindi rin din pangaral dahil hindi naman ako pastor. Na parang gusto kong makita ng mga ibang Kristiyano rin. Oo. Na huwag kayong magpapabulag dun sa mga pastor na ganyan. Kailangan nyo rin magbasa sa sarili nyo ng Bible. Intindihin nyo sa sarili nyong mata. Oo, kung intindihin ano nyo yung sa sarili nakasulat. mata. Kung sa feeling nyo, kulang yung nababasa nyo, mag-research kayo. Kasi nung ako nasa Baptist Church ako, hindi ko naman alam na merong mga uncanonized na mga books eh. Hindi ko nga alam na may Enoch, Jubilees, yung mga ganyan. Hindi ko naman alam yan eh. Kung di mo susuyurin. Nalaman ko na lang yan nung parang sabi ko, parang may kulang. Parang gano'n. Kasi parang pag nagbabasa ka ng Bible, may makikita ka mga plot holes eh. Parang kulang, parang gano'n. Totoo. Pag tinignan mo yung mga hindi sinama na book, magbe-make sense. Kung iintindihin mo siya, makikita mo yung butas. Pero kung blind sheep ka, nasusundin mo lang lahat na sasabihin sa'yo,
hindi mo makikita yan. Katulad niya sa anting-anting. Ang sabi nila, wala yan sa Bible. Pero nandun yun. Nasa Keys of Solomon yan, tinanggal lang nila. Oo. Sabi nila, ang mga hindi nga alam ng mga Kristiyano, yung ibang mga Kristiyano, hindi nga nila alam na si Solomon mismo ang yung nag-uutos sa mga demonyo. Yes. Yung Oo. sa mga rings niya. Hindi nila alam yun. Kasi hindi kinanonize. Hindi kinanonize. Pero kung sinama nila yun, magugulat sila. Kasi yun nga, mag-iiba yung kwento 'di ba? Tsaka parang ang ibang sa nabasa ko kay Solomon, same concept na parang yung kwento ko sa kanina, yung kailangan niyang deal with it, yung mga D. So, naghanap siyang paraan na makaka-advantage sa kanya, 'di ba? Pero yun nga, hindi siya magandang pakinggan kung hardcore ka na Kasi ang nakikita ko siguro nakitang problema dyan kaya nila tinanggal dyan, is delikado. Which is understandable. Dati baka nga tinanggal dahil doon. Oo. Kasi, di ba may yung mga pagans, di ba, yung kumbaga yung tinatawag nilang pagans, di ba, ginagawa rin nila yan sa totoo lang yung mga ritual nila na tumatawag ng mga di ba, ginagawa din naman nila yon. So pag sinama nila, kinanonize nila yon, so parang sabihin na, so ibig sabihin totoo yung ginagawa ng mga di ba, so ibig sabihin pwede rin namin gawin. Di lahat tayo pagans na, wala nang Kristiyano. Yun na nga. Wala nang way na makasingil rin sila, di ba? Wait, i-end na muna natin ng ayos to. Tingnan mo, 444 ang number sa Wow. sa recording natin. Ang symbology. Mukhang magkaka-part 3 tayo sa mga ating conspiracy Pero baka di ulit lumabas no. Pasensya na lang kayo yung mga hindi nakarinig, pero kakaiba yung mga kwento ni Kay. Pero ayun, salamat sa umabot, 12:30 ka na, Sus Mariosep. Kakain ka. Di ka pa kumakain. Sorry. Di ko naisip. Sorry. Baka gutom na gutom ka Hindi na. ko nga alam na gutom na pala ako. Hindi mo pa sinabi. Oo nga. Grabe, 12:30. Pero thank you. Salamat Kay. Salamat Thank you din, Boss Nick. Nako, yung kwentong the unpublishable. Actually, marami pa Yun. Sige. Sa oras. Natin. Pag mo yung listahan mo. Salamat So gaya nga ng sabi ko, meron tayong kinut out na kwento ni Kay kasi hindi talaga pwede ma-broadcast. Pero sa mga nasa Patreon, hanapin nyo na lang, nandun yan sa 8 p.m. lalabas yan tonight. At dyan, nagtatapos ang ating pagpag-conspiracies with Kay. Abangan nyo na lang ang part 3 next season. Kay, salamat ulit sa kwentuhan at sa usapan. Parang tumatakbo ang oras pag nag-uusap tayong mga ganyan sa ating mga conspiracy. Ulitin ko lang, kung hindi nyo pa napapakinggan yung episode 220, pakinggan nyo muna yun. Yun yung part 2 ng mga kwento ni Kay. Actually, ang part 1 niya, years back, episode 151. Link nung parehong episode ay nasa show notes. Kung meron ka mga conspiracy theory dyan at gusto mong i-share, kwento mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com or magkwentuhan tayo sa Discord. Invite link in the show notes. Skip na muna tayo sa mga basahan na comments for this episode, but of course, di tayo mag-skip sa ating pasasalamat sa Paranormal Patreons and Coffee supporters. Thank you, April, Arian, The Count of Monte Cristo, Biker Mama, Emrys, J3, Justine, Laura, Fallen, Liam, Les, Mark, Kent, Yad, Hotaru, JRS, Christine, Kim, Leia H, Kitten, Joe, and Z. Maraming salamat sa inyong support. Patreon is one of the ways you can support the podcast. Kung gusto nyo malaman yung perks of being a Patreon, ayun nga, minsan may mga chismis kwento na Patreon exclusive. Pero again, wala namang mawawala sa experience kung hindi nyo marinig yun. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Thank you everyone for your support. Thank you for listening. Please stay safe.